Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. I am John Kevin Paunel and today, nandito po tayo sa Villa Corazon by Apex Homes, Pampanga, which is located dito sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga. Kung saan, itutour po natin ang tatlong model unit, which are Townhouse 44, the Duplex model, at ang Single Attached model. So, yung Duplex and Single Attached, may mga variation po tayo dyan. And before we proceed on the further details of this model unit and this project, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila, kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! So una po nating pag-usapan ang Duplex model unit. By the way, meron po tayong dalawang variation ng Duplex. These are the Duplex 45.50 at Duplex 50. Ano po ba ang difference ng dalawang model unit? So pag sinabing Duplex po, ibig sabihin dalawang bahay po na magkadikit. At yung kasunod po na numero po ng like 45.5 or 50, yun po yung kanilang floor area. Yung standard lot area po ng Duplex 45.5 is 58.5 square meters na lot area. So ito yung nasa harap po natin, this is the Duplex 50. Meron po itong 73 square meters na lot area. Mas malaki po yung lot area niya kumpara dun sa lower variation ng Duplex model unit. Sa kasalukuyan po, dahil ongoing po ang development dito sa Villa Corazon, and yung model unit po natin is hindi pa po siya tapos yung paint. But in this video, ipapakita po natin yung finish niya. So may image po tayong ipa-flash po dito para makita nyo po yung actual na finish po nung, or kung ano po yung color accent na kalalabasan pag ito po ay napinturahan na. So ang goal lang po natin is may pakita po kung ano po yung itsura ng Duplex model para dun sa mga buyer po natin na naghahanap ng affordable housing project here in Pampanga. So let's tour around. So this is the Duplex model unit. Since ang lote nito is mga nasa around 63 square meters na lot area, so medyo may kalakihan po siya. So pag-usapan muna po natin yung setback sa harap. Estimated yung setback po natin sa harap is mga nasa 1.5 meters. So hindi po siya exactly like this. Model unit lamang po ito, kaya medyo malapad po or medyo spacious yung harap niya. Pero yung pinaka-estimated po natin is na setback is 1.5. And then since yung ating space, ito po, meron siyang ano po dito, extension ng structure. Yung pinaka setback po natin mula dito sa ating structure, 1.5 meters din. Kaya kapag nag-park ka ng sasakyan dito, kasyang-kasya po yan. You can park a sedan or an SUV since magpi-fit naman po dito yan. Makikita po natin dito na meron pong canopy. Kung dun sa mga nakapanood po or nakasubaybay sa video natin at napanood po nila yung mga previous housing project like the Alpine Residences and the Ridge model unit, especially the Ridge, sold out na po kaya wala na pong available po doon. Yung mga bintana po nila doon are steel casement. Opo. And this one naman po, yung mga model unit po natin dito, ang turnover nila are sliding glass window. So upgraded siya. As we have a canopy as well here. So yung mga previous model unit natin, especially dun sa the Ridge, ano po siya? Solid panel door, yung mga ginamit, or wood, yung materials. But this one po, yung materials po na ginamit for the main door is steel door na po yan. Kaya upgraded talaga yung mga model unit na kung sino man mag-a-avail po dito, is upgraded na po yung mga turnover. So let's go inside. At sa pagpasok po natin, ang mapapansin po natin dito, dun sa mga, ikukumpara ko po siya doon sa the Ridge model unit. Para magkaroon ko kayo ng idea, we can also link the video of the Ridge here para magkaroon kayo ng idea kung saan yung layout niya. Similar lang po dito. So nandito yung toilet. Let's check if naka-open. Naka-lock po siya. Pero just to describe kung ano po yung inside niya, meron po siyang wall-mount lavatory, meron siyang water closet, tapos shower area. Yung tiles floor to ceiling sa bandang shower area, ano lang po, halfway. Ayan. Tapos yung pinaka-ceiling po natin, which will serve as the second floor, concrete slab po siya. Okay, ito na po yung gusto kong i-pinpoint po dito. Doon sa The Ridge po, yung Townhouse 44 especially, hanggang dito lang po yan. Yung kanya pong boundary sa structure. Since duplex po ito, nagkaroon po ng extension.
nagkaroon po ng another structure here or na-extend dito sa part na to kung saan itong area ay naging main kitchen. Yung estimated na lapad po nito mga nasa 2 meters by 1 meter po yung dimension na naka-install po na may ceramic tiles, stainless steel sink at faucet po sa area nito. Meron na rin po tayong electrical outlet. Sa baba, ito po yung magsisilbing pwede nyo pong gawing cabinet po yan. So kayo na po magpapalagay po ng cover here. So ganun po siya. At bago tayo umakyat po sa taas, check muna po natin yung espasyo na meron dito sa likod. Yung ating back door, it is a wood flush door. So wala pong design. Sa likod naman po, para lang po magka-idea sila, meron po tayong 2 meter setback sa likod. So ganito po yung dimension. So dito po yan. Yung setback po natin kung saan, kapag na-turnover po ang unit na to, pwede nyo pong extend, pwede nyo pong gawing dirty kitchen, service area, laundry area. Well, it's up to you. Kung magpapa-extend naman po sila hanggang sa pinakataas po, kasi sayang naman po yung airspace, hindi po pwedeng sagad. Yung sa baba, yung pinaka-ground floor, pwede nyo pong isagad sa property line. Pero po yung space nyo po doon sa pinakataas, hindi nyo siya pwedeng isagad para at least meron ka pang fire exit. Okay, so let's go inside and then check naman po natin yung second floor area. Before we go upstairs, pag-usapan naman po natin yung kanilang hagdanan. So, on the first 3 steps of the stairs, concrete. And then, yung succeeding steps po, solid wood na po siya. Yung ating stair treads, and then yung ating handrail, solid wood. And now, let's go upstairs and check the available space. Tara po. At sa pag-akyat po natin, gaya po ng nabanggit po natin, na yung ating flooring, ito sa second floor, it is a concrete slab. Open concept space dahil ito po ay bare finish ang turnover. Sa mga nagtatanong kung may tiles ba, may partition, may ceiling, bare finish po ang turnover. So kayo na po ang bahala magpa-interior design. Ang kagandahan naman nun, you have the liberty to choose what materials are you going to use. So makakapili kayo ng pampaganda talaga sa interior design. Halos siya halos same siya, layout ng Townhouse 44. Yung difference lang naman po natin, nagkaroon po tayo ng setback dito. Yan. Kaya kapag nagpagawa ko kayo ng room, 2 kwarto, mas lalaki pa ho yung second bedroom. Yung iba po, ang ginagawa nila, ini-extend po nila yung mga available space. Well, yung carport po natin, pwede kayong mag-extend kung saan yung second floor po ninyo, i-extend nyo po yan para mas lumawak po yung usable space kapag na-turnover na po ang unit sa inyo. And now, let's check naman po yung duplex 45.5. Tara po. At nandito naman po tayo sa harap ng duplex 45.5. Yung 45.5 po doon, yun po yung kanyang floor area. But the lot area of this model is 58.5 square meters. Ang mapansin po natin dito, na wala po yung extension ng structure. Kumbaga, naging palos perfect rectangle po yung shape ng ating unit. So, pagdating sa harap, same lang po ng setback, mga nasa estimated 1.5 meters mula doon sa pinaka-pader po ng ating unit. And then, dito naman po sa side, so dito naman po sa gilid ng duplex 45.5, meron po tayong estimated na nasa 3 meter setback. Kaya halos mag-fit or pwede kayo mag-fit po ng kaano dito ng sasakyan. Meron talaga siyang provision for carport. Just like the duplex model na yung duplex 50, yung ating bitana dito, 2-panel sliding glass door, sa pintuan, meron tayong canopy, at yung ating main door, it is a steel door. Disclaimer po, pagpasok po natin sa loob, since ongoing po ang construction dito at yung paglilinis ng ating unit po, medyo magulo po pero for the sake lang po dun sa mga buyer po natin na naghahanap po ng affordable housing project dito sa Mexico, Pampanga, ipapakita po natin. So let's go inside. So nandito na po tayo sa loob ngayon. Hindi ko nabanggit po, pero yung height clearance, floor to ceiling, mga nasa 8 feet para lang po may idea po sila. Then that is just an empirical measurement. At ito po yung napansin po natin, the difference doon sa unang model unit kung saan yung ating kitchen countertop nandito sa loob. And then dito naman po sa area na to, nawala po yung toilet
Instead na dito sa case yung ating toilet, na-move po siya dito. Supposed to be we have setback sa likod na 2 meters. Pero ang nangyari po, dun po nilagay yung ating toilet and bathroom. Let's check if open. So nakalock po siya. Pero para lang po ma-idea sila, yan. Nilagay po sa pinaka-likod. Tapos, ito yung naging setback po natin. Pwedeng maging service area. Yan na lang po yung pwede natin gamitin hanggang dun sa likod or sa side na yon, which is yung another 3 meter setback. Yan, magmula sa edge po ng ating structure. Nakita na po natin yung details po ng ground floor. And now, same lang naman po yung ating staircase. So yung staircase, on the first 3 steps, concrete, then the following po, mga solid wood stair treads na po. And then let's try to check kung ano po yung details naman po sa second floor. So medyo messy pa kasi nagkakabit po sila dito ng mga electrical passage po or electrical outlines here. So dito po, ito po yung ating pinaka-structure, di ba? So hanggang dito po talaga yan sa Townhouse 44. Dun sa Duplex 50, nandun po yung extension sa side. Well, dito naman po sa Duplex 45.5, yung extension niya napunta dito sa likod. So mas napahaba. Kaya ang pwede nyo pong gawin yan, kung maglalagay kayo dito ng bedroom, tapos another room here, ayan, pwede nyo mapalaki yung room dyan, tapos dito po. Pwedeng study area dito or built-in cabinet. Well, it's up to you on how you will use or extend the design or the layout of the unit. At napansin ko dito, yung roofing po natin, meron po siyang insulation. Yan, papakita po natin. Tapos, wala po tayong ceiling dito since bare finish din po siya. Okay, so let's go outside naman at pag-usapan naman po natin yung details ng single attach. Nabanggit po natin kanina sa ating introduction na available din po dito ang single attach para dun sa mga naghahanap po ng single attach model. Para po magkaroon kayo ng idea, same layout lang po siya ng Duplex 45.50 at Duplex 50. Ang difference lang po, since ang Duplex, dalawang bahay po na magkadikit, alisin nyo lang po yung katabing bahay, yun na po ang itsura ng single attach na merong dalawang variation na single attach 45.5 at single attach 50 for your information. At ngayon, i-check naman po natin yung Townhouse 44 model unit. So dito sa Villa Corazon, wala pa ho nakatayo na Townhouse 44. Kaya ang gagawin po natin, pupunta ho tayo sa The Ridge at ipapakita po natin as a reference yung Townhouse 44 model unit doon. So let's go, samahan niyo po kami. So nandito na tayo ngayon sa harap ng Townhouse 44 model dito sa The Ridge. But unfortunately, nakauwi na po yung key holder. Pero don't worry, meron naman po tayong mga clips dito sa The Ridge para ipakita. Townhouse 44, ang Duplex 44.5 at 50, even the single attached with the same variation. At kung meron po kayo mga katanungan at hindi nabanggit po dito sa details or sa video na po ito, at kung meron po yung mga katanungan na gusto niyo pong malaman na hindi nabanggit sa video na to, please don't hesitate na mag-comment sa ating comment section. At kung gusto niyo pong mag-view dito sa Villa Corazon, please message us sa Viber, WhatsApp, email address at aming mga mobile number. We also have our Facebook page. Pagdating naman po sa mga amenities na meron po tayo sa Villa Corazon, we have the basketball court, the function hall, or the clubhouse. Meron din po mga space for car parking din po doon. So yun lamang po, subaybayan niyo po yung mga susunod na videos and update po natin sa Villa Corazon. If you want to know the computation of this model unit, naka-indicate po siya sa ating description box. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Once again, this is John Kevin Paunel. God bless everyone.